Hi, magandang gabi po. Ngayong gabi ay pag-uusapan natin yung mga halak sa mga bata, sa mga babies po, di po ba? Minsan ay concern yan sa mga baby, yung halak, halak, and halak. Alam niyo po ba na maraming pinanggagalingan yung halak? Kapag ka may problema sa lungs, pwedeng magkaroon ng halak sa esophagus, dyan sa pharynx, nasopharynx, sa nasal cavity. Minsan kahit sa bibig lang po ay pwedeng magkaroon ng tunog halak. Sa ilong po kapag may sipon yung mga baby or nasal congestion, pwedeng nagkakaroon dyan ng halak yung mga baby. Yung tunog na parang halak. Siyempre pagka may problema sa baga, sa lower airways, minsan meron tayong gurgly chest sound na naririnig po. Pagka naman yung ibang paliwanag, yung gastroesophageal reflux, yung ibang gatas na nandito, nagkokos ng gurgly throat sound. Ayan. So meron po akong isang paliwanag na medyo kakaiba. Laryngologist muna tayo ngayon or Pedia ENT. Meron po kasi tayong sa anatomy na tinatawag na vallecula dyan sa throat. Ito po yung vallecula na parang pouch. Ayan po, yung pouch, yung parang hukay na yan. Ito po kasi yung lips, na papunta sa, ito yung ating dila. Pag pumasok dyan yung gatas, dapat yan pupunta sa esophagus. Ito yung nagtatakip sa airway. Ito airway, ito naman sa esophagus, po. Minsan kasi yung gatas napupunta dyan sa vallecula or yung pouch dyan. Parang holding area napupunta dyan. Bigyan ko po kayo ng isa pang picture. Ito ay tunay na cadaver ito. Yan po yung upper and lower lip. Ito po yung hard palate, soft palate. Ito yung bibig. Papasok dyan yung gatas. Ito yung dila. Ito po yung epiglottis. Ito po yung nagsasara kasi kapag papasok yung gatas dyan, magsasara ito para hindi pumasok yung gatas papunta sa baga. Dito papasok dapat yan sa esophagus. Po. Doon sa may dila at pagitan ng epiglottis, meron dyan tinatawag yung number 13. Ito yung vallecula, yung pouch. So kapag po yung gatas ng bata ay napupunta dyan, tapos pag humihinga yung bata, pwede yan yung halak na naririnig natin minsan. Kung wala namang sipon, wala namang gastroesophageal reflux, okay naman yung digestion, wala namang pneumonia yung bata, at hindi nyo malaman kung saan nanggagaling yung tunog, maaari pong merong gatas or laway dyan. Dyan. Minsan alam nyo po ba sa mga malalaking tao or bata, minsan kapag natinig yung bata, minsan dumidire-diretso yung tinig papunta dyan sa vallecula na pouch na yan. Ayan po. Tapos ito po yung last picture. Pasensya na po, ang haba na naman itong vlog. Ito po yung nasal cavity. Minsan di ba may halak dyan pag may nasal congestion, mga sipon. Dito na yung sinasabi kapag yung esophagus, yung gatas nag-reflux or bamilik papunta dyan. Yun po yung sinasabi ko, yung pouch na yun na vallecula nasa dulo ng tongue. Ayan po, no? Alam niyo po yung mga anesthesiologist ginagamit yan yung vallecula. Kasi minsan kapag naglalagay sila dyan ng, pag nagla-intubate, meron dyan yung hyoepiglottic ligament. Pagka nilagay mo dyan yung panglaryngoscope at pinush mo dyan kasi, mahihila yung epiglottis para makita nila yung airway dyan kasi papasok yung pag tinutubuhan yung mga tao, di po ba? Dyan. Pagka uminom po ng gatas yung baby nyo, dito po dapat dadaan yung gatas. Tapos ito dapat yung epiglottis magsasara. Tapos dapat yung gatas papunta sa esophagus. So yun nga po yung isa kong explanation sa halak. Maaaring yung ibang gatas po dyan, nag-hold dyan sa may vallecula. So kapag may laway, gatas, dyan tas humihinga yung baby, nagkakaroon ng gurgly
throat sound. Yung gumagano'n-ganon yung baby, ha. Ito po ay isa lamang paliwanag sa maraming paliwanag. Medyo kasi hindi ko po ito kasi masyadong naririnig sa mga nag-e-explain sa social media. Kaya ako na lang po ang nagkusa. Nagkusa kasi isa po ito sa isa sa paliwanag kung bakit may gurgly throat sound ang mga baby. Yung tinatawag na vallecula. If you can Google and research about it para mas maliwanagan pa po kayo. Yan lang po muna. Ang haba na naman po ng vlog na to. Thank you for watching and listening.